Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol dito sa komento or isang katanungan ni ka-crypto rito kung saan ay sabi niya rito ay paano mag-take profit na hindi nababawasan ang investment o yung puhunan or siguro yung capital natin dito. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan po ulit, ang kanyang tanong rito ay paano nga ba mag-take profit nang hindi nababawasan ang ating investment or puhunan or yung ating initial na pondo. Kaya, ayan, punta muna tayo rito sa chart ni Bitcoin para gamitin po natin siya bilang isang halimbawa. Kaya, ayan, sabihin natin ay meron po tayong puhunan na $60,000. Ayan, medyo malaki yung puhunan natin. Sabihin natin ay medyo bigatin po tayo na investor. Kaya nakabili po tayo rito sa presyong, ayan, saktuhin na natin para mas madali yung calculation natin. Sabihin natin ay nakabili po tayo dito sa presyong ayan, sa presyo po na sakto na rin na $60,000 na presyo ni Bitcoin. Sabihin natin ay bumili po tayo or nakabili po tayo ng isang piraso ng Bitcoin. Ayan, isang piraso ng Bitcoin dito ay worth $60,000. Kaya ayan, sabihin natin ay nung bumagsak po siya rito ay nakabili po tayo rito. Yan. Sakto lamang po natin yung kanyang presyo. $60,000. Yan. Nakabili po tayo rito ng isang piraso ng Bitcoin. Yan. Yung puhunan natin dito ay worth $60,000. Ngayon ay umangat po siya dito. Yan. Lagay lamang po natin dito sa front. Ayan. Sabihin natin ay umangat po siya ngayon sa kasalukuyang presyo nito na naglalaro sa 67,926. Yan, lagay po natin. Yan, umangat po siya rito. Palitan natin ng kulay, sabihin natin yellow. Kaya, ayan po yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon. Ayan, palitan natin ng kulay green. Ayan. Ngayon ay mula sa $60,000, ayan, ating nabili na Bitcoin, ay kumita na po tayo ng $7,931.21 kung magti-take profit po tayo ngayon dito. Ayan, dito kay Bitcoin. Ayan, masimula po rito sa nakabili po tayo rito at hanggang sa kasalukuyang presyo nito na $67,931.21. Ayan, $60,000 minus $67,931.21 ay ayan, kita natin ay $7,931. Kaya ang iti-take profit lamang po natin dito ay yung worth $7,931.21. Tapos matitira yung ating puhunan na $60,000. Ngayon ay pwede po tayong gumamit ng pwede po nating may auto calculation naman po yan, yung ating mga halos lahat ng ginagamit natin ng mga crypto exchanges. Yan, madali lamang pong i-calculate yan. Pero dito sa ating halimbawa rito ay gagamit po tayo ng conversion gamit itong si Google. Ayan, search lamang po natin yung Bitcoin to USDT. Sa ngayon ay ito po yung kanyang kasalukuyang presyo ngayon dito. Ayan, ang isang Bitcoin ay nasa 67,899.56. Mas mababa po yung ayan, medyo mas bagyang mataas po yung conversion rate ni Google dito. Pero ayan, halos pareho na rin. Ayan, ang isang Bitcoin ay nasa presyong 67,899.56. Ngayon ay yung puhunan natin ay $60. Ayan, $60 yung ating puhunan dito. Ngayon ay hindi natin ito, ayan, ayon po kay ka-crypto rito ay hindi ito mababawasan. Ayan, mananatiling $60 pa rin yung ating puhunan. Kaya yung ibebenta lamang po natin ay yung kinita natin dito na 7,899.56. Kaya tanggalin po natin kunin po natin yung ating puhunan na $60,000. Kaya yan, yung 7,899.56 US dollars, yan, para ma-take profit po natin dito ay kailangan po nating ibenta
yung 0.12 na Bitcoin natin. Yan, kailangan po nating bawasan ng 0.12 yung isang piraso na Bitcoin na nabili natin dito. Ayan. Kaya kung meron tayong 1 Bitcoin dito, minus 0.12. Kaya yan, matitake profit po natin yung 7,899.56 US dollars. Pero ngayon, kung pag na-take profit po natin yan, ay balik po tayo sa puhunan natin na $60,000 ulit. Kaya yan. Kaya hindi po nabawasan yung ating investment sa pag-take profit sa ganyang paraan. Kaya yan, pwede yan, kung hindi tayo marunong ay pwede nating gamitin itong conversion ni Google. Pero mas recommended po na gamitin na lamang po natin yung calculator or yung madali lamang pong gamitin yung sa exchange. Yan, makakalculate naman po natin yan. May auto calculation naman po yan. Kaya ayan, hindi ko lamang po kasi maipakita. Kasi malalaman po alam nyo na, yung ating ginagamit na exchange ay baka yan naman po yung isusunod nila na tutudasin. Kaya ayan, kaya ito lamang po yung ginamit ko, yung conversion ni Google. Kaya ganyan lamang po kasimple. Ayan, ang magti-take profit na hindi nababawasan yung ating puhunan o yung ating initial na investment. Kaya ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.